unbox natin ang Nintendo Switch 2. Tara, unbox natin to! So, ayun na nga, bumili kami ng partner ko ng Nintendo Switch 2. Para sa mga hindi nakakaalam, may boyfriend ako and nga, binili namin siya para kapag magta-travel kami, magbabakasyon or kapag may libreng oras kami, meron kaming pwedeng laruin together. Pero ayun, dahil kung wala naman kayong pakialam sa story ako, move on na tayo. Anyway, ayun, na-unbox ko na to actually sa TikTok ko. Pero dahil aanga-anga ako, hindi na ko on yung mic ko. So, ayun, unbox na lang ulit natin. Bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos at kung sakali ay nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Unbox na natin ang Nintendo Switch 2. So from the box pa lang, makikita nyo na kagad yung renders or parang pictures ng Nintendo Switch 2. Nakalagay dito sa ilalim ng box kung ano yung contents niya. So make sure nyo na lang na, syempre kapag nakuha nyo to, lahat dapat na laman nyo tama. Ngayon, para buksan itong box, meron siyang latch dito sa ilalim. And ayun. Tapos bubuksan nyo siya. And makikita nyo tong parang konting instruction video. Anyway, kapag binuksan mo ngayon yung cover, to makikita mo na ang Nintendo Switch 2 at saka yung kanyang mga Joy-Con. Nagigigil pa rin ako kasi ngayon lang ulit ako nagkaroon ng console. Actually, last kong Nintendo was Nintendo Game Boy Advance SP. So, ang dami ng generation na hindi ko talaga nagamit and gusto-gusto ko lang maglaro ng Pokemon. Dito makikita nyo at nahin natin itong mga Joy-Con. So, ito naka-plastic siya. Ito yung maging itsura niya. In person to, pakita natin up close. Then, ito naman yung isang color niya ng Joy-Con. So, design-wise, actually, nagustuhan ko yung approach dito ng Nintendo na parang may homage pa din doon sa Nintendo Switch 1 na meron yung color blue at saka meron color red. Pero mas subtle lang siya kasi, ayun, dito lang siya sa parang mga inner parts talaga nung Joy-Con nyo. So, next naman na item in your box is yung parang main unit talaga ng Nintendo Switch, yung kanyang screen. At yan, makikita nyo in protective plastic. Tanggalin natin siya. Yee, ingat tayo. Wala akong pampagawa nito. Naubos na yung pambili ko dun sa unit lang. Quality-wise, medyo, ayun, iffy lang ako dito sa stand na to. Kasi manipis yung ginamit nila talaga. Hindi siya talaga nag-flex masyado. Pero still, considering na, ayun nga, built-in to at hindi siya madaling i-replace, parang natatakot lang ako sa nipis ng stand nila. So, yan. Tabi na natin siyang ganyan. And then, ito naman yung other contents pa ng inyong box. So, ito, underneath nito, meron pa siyang laman. So, huwag nyo kagad tatanggalin tong divider. Dahil Mario Kart bundle yung kinuha ko, ito yung parang code doon sa Mario Kart. So, I guess kapag meron mga bundle na i-offer, doon yung makikita yung code para doon sa game. So, other contents pa nitong part na to, makikita nyo dito yung... hindi ko alam ano yung tawag dito. Ito yung parang cover sa Joy-Con nyo. So, available siya in two colors. Meron itong blue and also, meron din itong red. Ayan. Tapos, aside pa dyan, meron din siyang laman na ito. Di ba, alam ko na kasi na-unbox ko na Pero excited pa rin ako kasi Nintendo Switch 2. Tagal ko inaantay itong unit na ganito. So anyway, ito yung kanyang HDMI cable. So at least provided yan with the unit kasi nga expected din naman na dinadock nyo siya sa inyong mga TV. So wala nang laman tong divider na to or parang compartment na to. So tatanggalin na natin siya. Anyway, ito puro mga naka-plastic siya na accessories pa. So yung laman nito is yung inyong Joy-Con grip. Tapos, underneath naman nun is ito. Yung kanyang charging cable. Ito, USB Type-C charging cable to. Wait lang, nagre-record ba ako? Kapag ito, hindi pa ako nag-record, quit na talaga ako ng Nintendo Switch unboxing video. Anyway, ito USB Type-C cable niya. Tapos, yung other na, content beside it is ito naman. Yung kanyang charging brick. Charger. Ito. So yung nakuha ko na unit, iba yung saksakan na meron siya. Feeling ko kasi itong unit na na-release una dito sa Pilipinas, hindi talaga sila mga local units. Para mga Hong Kong unit ata sila. So in case na meron mga compatibility issues, ilalagay ko sa comment below. Pero so far parang wala pa naman ako na-experience. Aside dito sa kanyang plug na, syempre bibilang ko talaga dapat ng adapter to. Anyway, last na laman ng box is ito. Ito ay yung kanyang dock. Relatively magaan naman siya pero plastic-wise, para sa akin very sturdy siya. As in, matigas talaga siya. So, konting difference niya with the Nintendo Switch 1. Curved ngayon yung dock niya, kung mapapansin nyo. Even yung dito sa backside niya. Unlike before na alam ko talagang
super edgy, parang rectangular talaga yung Nintendo Switch 1. So yun na yung lahat ng contents ng box ng Nintendo Switch 2. Syempre, i-try out natin to, pakita ko sa inyo, and magbigay ko ng initial impressions, also discuss natin yung specs ng Nintendo Switch 2. Ligpit muna ako. Siyempre, as a millennial, ikikip ko yung box na yan. Hindi ko siya itatapon. Pero anyway, ito na nga yung lahat ng accessories ng Nintendo Switch 2. And of course, yung isa sa mga bago and notable niya na feature ay yung kanyang Joy-Con 2 na instead na ini-slide, ngayon magnetic na lang. So, kita nyo kung gaano kadali yung pag-snap niya. As in, madali lang siya. And also, hindi siya basta-basta makakalas. May onting wobble siya, pero alam ko sinadya to ng Nintendo para kapag meron siyang onting impact, hindi kaagad masisira yung kanyang connector. And para matanggal nyo itong Joy-Con 2 niya, meron lang siyang button dito sa likod na kailangan yung pihitin. Ayan. So, madali lang siya. Magnet-wise, malakas yung magnet ng Joy-Con 2. So, medyo kailangan yung lagyan ng onting puwersa para talaga matanggal siya. Ngayon, discuss natin yung main unit muna. So, ito na yung Nintendo Switch 2 mismo. Ayan. Ito yung size niya, and I have to say na gulat ako sa size ng Nintendo Switch 2, lalo na comparing to the Nintendo Switch 1. Actually, kasi laki niya ngayon yung mga ibang handheld na nauso. However, some comments para sa akin, manipis yung Nintendo Switch 2, as in, comparing to other handheld consoles na ma-encounter nyo, as in, sobrang nipis niya lang talaga, na minsan naiilang ako na ganito siya kalaki pero manipis lang siya. Yung other concern ko pa ay yung shape ng kanyang Joy-Con 2. So, hindi talaga to yung pinaka-ergonomic na shape para sa akin, lalo na sa ganitong size. Hindi ganun ka-comfortable if hawak mo siya ng ganito. I prefer yung shape na nakuha natin from mga ROG Ally, Steam Deck na may konting bump dito sa likuran para lang mas maganda yung grip mo. So, ngayon dito sa top part ng Switch 2, makikita nyo yung kanyang speaker grills. Dito sa left side yung kanyang on and off switch, yung kanyang volume buttons. And dito naman sa right side, yung kanyang USB Type-C port, yung kanyang audio jack. And then finally, yung slot para sa kanyang cartridge. So ngayon, dito naman sa bottom part ng Nintendo Switch 2, nandito sa gitna mostly, nandito yung kanyang mga speaker grills and then yung kanyang USB Type-C port. So meron siyang dalawang charging port, either dito sa taas o kaya dito sa baba. Ngayon, yung isa pa na para sa akin interesting na design choice, ay yung kanyang SD card reader para nga kung gusto nyo i-expand yung memory ng Nintendo Switch 2, and nandito sa ilalim ng kanyang stand. So, hindi nyo siya makikita kung hindi nyo talaga itataas or iaangat yung stand ng Nintendo Switch 2. So, ginawa nilang dual purpose yung stand nila na parang also serves as a cover para dito sa kanyang micro SD card slot. Hinge-wise naman itong kanyang stand, makapal siya and very sturdy lang. So, parang kahit makailang pihit kayo, talagang matigas lang siya. Hindi siya ganun ka-loose, pero ayun, concern talaga para sa akin yung nipis nitong stand niya. Yung with the Joy-Cons naman, yung mga pinakabago talaga sa kanya, aside doon sa design na, ayun, hindi na full color talaga yung makukuha nyo, meron ng chat button ang Nintendo Switch 2. Tapos, syempre, mas malaki din yung Joy-Con niya compared to before. So, to on na natin yung Nintendo Switch 2. Okay, so ngayon naka-on yung Nintendo Switch 2, i-check out naman natin yung mga other accessories niya pa. Unahin muna natin dito sa kanyang mga, ano ba to? Joy-Con cover. So, nakakabit nyo siya through the magnet din. And ayun, hindi nyo siya basta matatanggal kung hindi nyo pipindutin yung button nyo dito sa baba. Ito, ginagamit nyo para mag-work as a mouse yung Joy-Con nyo. Yung purpose nito ay para din hindi magasgasan yung ilalim talaga ng Joy-Con 2 nyo kapag ginagamit siya as a mouse. However, i-note nyo lang na hindi nyo to pwedeng ikabit dito sa Nintendo Switch 2 unit nyo mismo kapag naka-attach tong parang mouse accessory niya. So, ayan, kung makita nyo, hindi ko talaga siya madidikit. Kailangan nyo talaga siyang tanggalin. Ngayon, for the next accessory naman, ito yung kanyang Joy-Con grip na, ayun nga, same as before, magnetic na din. So, mas madali na silang ikabit compared doon sa previous generation. So, dali din silang tanggalin. And yung purpose nitong Joy-Con grip para sa mga hindi nakakaalam, para mag-work as one whole controller yung inyong dalawang Joy-Con. Para, ayun, parang mas madali siya kapag nagigame kayo. Syempre, maganda to kapag nakasolo ka lang talaga, lalo na doon sa mga medyo intense na game.
So of course, with the Nintendo Switch 2, mas malaki din yung screen niya, mas malakas din yung performance niya ng sobra compared to the Nintendo Switch. Lalo na 10 years ago yung last release ng kanilang unit. However, yung pinaka-nalungkot yung karamihan sa atin hindi gumagamit ng OLED display ang Nintendo Switch 2. Although, so far ako, para sa ganito kasi kaliit na screen, okay na naman sa akin na hindi siya naka-OLED. Medyo weird lang kasi na nag-release sila ng Nintendo Switch OLED tapos nag-revert back sila to an older display nung gumawa na sila ng Nintendo Switch 2. Ibig sabihin na to, ina-expect natin na magre-release ng OLED version ng Nintendo Switch 2 sometime siguro mga 4 to 5 years after release na tong unit na to. Game-wise, wala pa talaga masyadong games na available with the Nintendo Switch 2. To be honest, karamihan na bumibili nito ngayon either gusto nila ma-upgrade yung experience nila sa mga existing Nintendo Switch na games nila. Kasi ang maganda dito backwards compatible ang Nintendo Switch 2. Ibig sabihin, kung may Nintendo Switch games ka, may game files ka doon, pwede mo siyang ilipat dito sa Nintendo Switch 2, lalo na kapag habang nagsisetup ka, meron siyang ganong feature. So kung medyo glitchy yung mga games na nilalaro mo sa Nintendo Switch, mataas yung chance na mas kayang i-render yan at mas hindi ka makaka-encounter ng issues with the Nintendo Switch 2. Yung iba naman, gusto lang din talaga na mapaaga makakuha. Katulad namin, syempre, ako as a content creator, gusto lang din talaga mauna na makakuha ng Nintendo Switch 2. Nakuha ko siya sa Game Extreme. Shoutout nga pala kay Cholo for helping me out na sinabihan niya kagad ako ng details so meron ng pre-order. So, yun, napaaga ako makakuha talaga ng Nintendo Switch 2. If ever naman na wala ng on-hand stock sa Game Extreme at puro pre-order na lang, merong on-hand ngayon sa Tech Partner PH. So, kakilala ko sila, very reliable kung habol nyo talaga yung on-hand na. Nag-offer din sila ng credit card payments, pwedeng installment, pwede din cash, GCash, bank transfer. So, ayun, kung sakaling gusto nyo ng unit, available sila dito. For the Nintendo Switch 2 only na unit, nagkakalaga to na nag-range to kasi magkakaiba din from stores, mga around 30,500 to 31,000 pesos. Para naman sa Nintendo Switch 2 na merong Mario Kart bundle, which is yung unit na meron kami, ito ay nagkakalagang 34,500 pesos hanggang 35,000 pesos. So, depende lang sa store yan, meron silang paunti-unting discount. If ever na gusto nyo bumili online sa Shopee, nakalagay yung link below ng products ito as well as yung mga accessories na binili ko. So, if ever, gagawa na lang din ako ng second video para sa accessories ng Nintendo Switch 2 as well as update kung kamusta nga ba ang experience namin dito. Anyway, yun na yung video ko, yung mas mahabang video ko ng unboxing ng Nintendo Switch 2. Medyo napamahal talaga yung presyo ng Nintendo Switch pero ewan ko, you're paying for the games kasi ang dami nilang exclusive games na sa kanila mo lang pwedeng malaro. Anyway, yun na masasabi ko about the unboxing and first impressions ng Nintendo Switch 2. Kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, syempre mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para mapikas sa mga susunod na videos. At kung ayun nga, sana i-like at i-share mo na rin. Anyway, ako si Alvin, ang inyong Tekay. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.